After ng tatlong desisyon na aking inisip, talagang napag-isipan ko na sirain na talaga itong kwartong tumagal sa akin ng 2 taon. 2 babae ang aking nabembang dito, 5 bagyuan dumaan, 3 daga, 2 ahas, at higit sa lahat, laging nababasa sa ulan. So ngayong araw ay tuluyan ko na nga itong sisirain dahil ibebenta ko yung yero dahil pambili ko ng bigas. So tunghayan nyo kung paano ko siya sirain dahil time lapse naman ito. Tinanggal ko muna yung mga pwedeng sumabit, delikado kasi. So kung makikita nyo naman tong aking ginagawa pinapakita ko rito kung paano siya baklasin gamit ang dedikasyon at walang martilyo. Sa katunayan, bigla ang desisyon ko na lang tong ginawa dahil unang-una naguguluhan talaga ako sa buhay ko ngayon. Hindi ko alam kung tama ba tong ginagawa ko. Eto, tama ba? Dahil bawat pagising ko sa umaga, iniisip ko ano yung makakain ko. Ito na yung last shot ko. Bebenta ko yung mga yero. At sa ngayon nga, malapit na siyang masira. Tinanggal ko muna lahat ng mga kahoy, pako, para pag nahulog yung yero, dire-diretso na. Medyo nahirapan nga ako dyan dahil ang daming alambre na inilagay. Biruin mo, nakalimang bagyo na, hindi pa rin masira-sira yan. Ang pangit lang kasi tingnan, para siyang squatter. Sabi nga ng kasama ko sa bahay noon, mukha daw basurahan. Kaya naman sa araw na to ay ayusin na natin. At ito na nga, nabaklas ko na yung unang yero. Tuloy-tuloy lang ako dyan hanggang sa matapos. Medyo hirap at sakit ang alintana. Masilayan ka lang kahit walang bintana. Malapit na rin na matapos yan. At tiningnan ko kung ano ba nangyari dito, bakit ang hirap tanggalin. Yung pala may nakasabit. Pero sige lang, hanggang sa dumating na yung point na medyo kabisado ko na yung gagawin ko. At hinila ko lang lahat dahil malambot na. Ang matigas lang talaga dyan yung yero Pati yung sa pader tinanggal ko na din. Ang tagal na panahon din yan. Kung mapapanood nyo yun sa mga previous vlog ko, makikita nyo talaga yung kwarto na yan, napakaganda. At soundproof pa yan. 2 pinto yan Bukod sa entrance, mayroon pa mismo yan sa private. At noon binala ko na maglagay ng banyo dyan. Kaso nga lang nagkahiwalay kami ni Jen, kaya hindi na natuloy. Sobrang arte kasi ng babae na yun. At sobrang init niyan, tanghaling tapat. Ewan ko ba ano bang naisip ko dyan. Pagkagising ko nung umaga, konting edit, konting kape, konting TikTok, maya-maya gumalaw na lang ako bigla. Oh, 'di ba? At least tapos ko na siya. Ayun bumagsak na. Muntik na nga ako mahulugan diyan Buti na lang alerto ako. Okay lang sana kung mahulugan ako, yung mahulog yung iba sa akin, kaso iba naman yung nahulog. Kaya ako ginawa yan kasi wala akong privacy kapag bebembang ako. Ang hirap, wala kang sariling kwarto. Kaya nagdesisyon ako na sirain yan at gamitin yung kwarto ng pamangkin ko. Kasi umalis na sila Hindi kasi magkasundo sa pamilya By the way, shoutout nga pala doon sa nagbigay sa akin ng damit ng Duterte. Maraming salamat. At ito, wala na siyang bubong. Ang linis na tingnan. Actually, yung taas, pwede siyang lagyan ng sinampay. Kasi mataas siya. At yung black na kurtina doon sa gilid, yan yung secret room ko. Papakita ko rin yan sa inyo. Kaya abang-abang lang kayo. So ngayon, ito lang muna at maraming salamat. Tapos na, 'di ba? Yero na lang, bebenta ko na lang yan. Bye-bye!